Maligayang pagbabalik mga kasolid, Pacquiao at Gibbons, tiwala ang tatalunin ni Casimiro si Inoue. Naoya Inoue, desidido na kay Casimiro, pinapakasa na ang laban kahit ayaw ni Bob Arum at ni Mr. Ohashi. Milan Melindo at Pedro Tadoran panalo sa laban. Yan ang ating pag-uusapan para sa ating unang balita mga kasolid. Laban ng ating pangbatong si Manny Pacquiao kontra nga sa pangbato ng Thailand na si Buakaw ay tuloy na nga mga kasolid. Ang exhibition fight nga ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at nitong si Buakaw ay matutuloy na sa April 20 taong 2024. Samantala, pambato naman nating si Milan El Metodico Melindo, panalo nga sa kanyang kalabang Tanzanian boxer. Nakuha nga nitong si Milan Melindo ang panalo via unanimous decision. Medyo may katibayan din ang nakalaban ng ating pangbatong si Melindo na si Makhanya Yuhana, kaya hindi niya ito na-knockout. Sa kasalukuyan itong si Milan ay may karadang 40 wins, 40 knockouts, merong 6 na talo. Bumagsak naman sa kartadang 14-12, 6 losses itong si Yuhana. Sa laban naman itong si Pedro Tadoran kontra kay Jake Amparo, nakuha naman itong si Tadoran ang panalo, kaya sa kasalukuyan ay umangat ang kanyang kartada. 16 wins, 12 knockouts, merong 4 na talo at siyang may pag-asang lumaban dito kay Ginjiro Shigeoka, ang kasalukuyang minimum flyweight champion. Congratulations kay Pedro Tadoran at good luck sa next fight mo, kabayan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, ang bakbakang pinag-uusapan ang laban ni Casimiro kontra nga dito sa Japanese monster na si Naoya Inoue, na kung sakaling ang matutuloy ay marami pa rin ang naniniwalang tatalunin ni Casimiro itong Japanese monster. Ang estilo nga daw nitong si General Casimiro ang posibleng tumalo sa estilo ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Maging itong MP President na si Mr. Sean Gibbons, naniniwala din kayang talunin ng angas ng Pinas ang Japanese monster. Bagamat wala na nga sa poder ng MP promotion ang ating pangbatong si angas ng Pinas, pero tiwala pa rin itong si Mr. Shana na kayang talunin ni Alas itong si Inoue. Proper conditioning nga lang daw ang kailangan itong si General Casimiro upang mapagtagumpayan ang laban sa halimaw ng Japan. Ganon din naman ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Bagamat sinasabi ni Pacquiao na paborito niyang boksingero itong si Inoue dahil magaling nga daw, pero tiwala rin siya sa kakayanan ng angas ng Pinas na si Janriel Casimiro. Maging ang boxing legend na si Jerry Peñalosa ay naniniwala din kayang talunin ni Alas itong si Naoya Inoue. Mayabang nga daw itong si Alas, matapang pero malakas, at hindi nga daw takot pag nakipaglaban. Sana nga sa pagkakataong ito mga kasolid ay hindi na kumontra pa itong si Mr. Bob Arum ng Top Rank Promotion, na alam naman nating umiiwas talaga sa laban kontra Janriel Casimiro. Ayaw talagang itapat ang kanyang alagang si Japanese monster Naoya Inoue. Nasaksihan kasi ni Arum kung paano pinabagsak ni Alas itong si Solani Tete, maging itong si Doc Maika sa kanyang naging laban. Maging ang manager nitong si Inoue na si Mr. Ohashi, nakaramdam na rin ng takot at pangamba sa kanyang alagang si Inoue kung sakaling makatapat na ang nag-iisang angas ng Pinas na si Janriel Casimiro. Pero wala na silang magagawa kundi pagbigyan ng kahilingan nitong Japanese monster na si Naoya Inoue, dahil ang gusto nga nitong si Inoue ay labanan na kaagad itong si Cuadro Alas Janriel Casimiro. Sa katunayan nga, ipinapakasa na nga nitong The Monster ng Japan ang laban kontra Casimiro. Pero mapapansin pa rin natin mga kasolid na gumagawa pa rin ng paraan itong si Mr. Ohashi at itong si Bob Arum ng Top Rank Promotion upang makaiwas pa rin sa laban ng kanilang alaga kontra sa ating pangbatong si Janriel Casimiro. Target ni Arum na ilaban si Inoue kay Luis Pantera Neri, samantalang target ng manager na ilaban si Inoue kontra dito kay Murodjon Akhmadaliev. At posible nga ang pangatlong laban ng ating pangbatong si angas ng Pinas maaring maganap sa buwan ng Disyembre taong 2024.
Pero itong si Babarum hindi talaga nauubusan ng alibay upang makaiwas sa laban kontra sa ating pangbatong si Janrel Cuadro Alas Casimiro. Sana nga ay matuloy na ang bakbakang Casimiro at Inoue dahil itong bakbakang ito ang hinihintay ng nakararaming boxing fans mapa Pinoy, mapa Japan. Pilipinas kontra Japan. Siguradong sulit na sulit ang makakapanood ng bakbakan. Basta siguraduhin lang ng ating pambatong si Cuadro Alas Janrel Casimiro na nasa 100% kondisyon bago sumabak sa laban. Proper training at focus at syempre ang disiplina. So ayun, congrats sa iyo. Naoya Inoue, nagiging malakas ka na naman. Alam mo, lahat ng mga tao dito na mga solid supporters ko, lahat ng mga sinasabi nila, wala magkakatalo sa iyo kundi si Cuadro Alas lang. So abangan nyo guys. Matamaan ko. Wala. Ganun yan, geng. Shoutout tayo mga kasolid. Shoutout nga pala kay Eros Benz na nagsasabing magaling si Alas, no doubt, pero 50-50 yan. Pero pag 100% kondisyon, Alas for the win, sure yan. Shoutout kay Clarito Cornelio, galingon mo idol, ikaw lang talaga ang sakalam at tatalo kay Hapon. God bless. Mensahe naman ni Opera, Inoue must avoid Casimiro if he want a long boxing career. Banat ni Marlon Enteria, real talk, si Casimiro lang makakatalo dyan kay Inoue. Siya ang dapat i-hype ng mga vlogger, hindi yung mahihina. Pero mas matindi ang komento nitong si Jeffrey Riconalas, sinasabing Arum the real monster, opponent of Casimiro not Inoue. Unfinished business, always more reason. Forever, Arum lang sa kalam. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. At sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, papindot ng subscribe dyan. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.